hapon, ako po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rumaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Matapos ang higit isang dekadang pagkakakulong sa Indonesia, makakabalik na sa bansa ang Pinay na si Mary Jane Veloso na nahulihan ng iligal na droga sa kanyang bagahe noong 2010. Tuwang-tuwa naman ang pamilya ni Veloso sa Nueva Ecija dahil sa magandang balita. Para sa ibang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Mon Gualvez. Mon, ano ba ang sabi ng mga magulang at iba pang kaanak dyan ni Mary Jane? Nako Ruth, walang mapaglagyan ng tuwa ang mga magulang ng Pinay o OFW na si Mary Jane Veloso matapos ang halos 15 taon kasi pagkakakulong sa Indonesia, makakauwi ng araw ang kanilang anak. Kwento pa nga ni Nanay Celia, hindi nila inasahan itong magandang balita lalo't hindi pa rin daw kasi si Mary Jane para sa kaso naman ng kanyang mga illegal recruiter na nakakulong ngayon sa Pilipinas. Kaya tila maaga si Veloso matapos makitaan ng higit 2 kilong heroin sa kanyang bagahe. Tila lumakas pa nga ngayon, no? Itong si tatay ni Veloso na si Cesar na madalas daw mahilot, sumikip ang dibdib noon. Naging posible itong pagpapauwi sa OFW dahil sa pagpayag ng Indonesian government na mailipat sa kulungan sa Pilipinas si Veloso. Pero hiling ng mga magulang niya, hindi na sana makulong pa sa Pinas si Mary Jane at payagan na silang makasama siya rito sa Nueva Ecija. Abot-abot ang pasasalamat ngayon ng pamilya Veloso kay Pangulong Bongbong Marcos at sa Pangulo ng Indonesia na pinagbigyan ang kanilang hiling. Ruth? Mon, medyo limitado pa kasi ngayon yung detalye dito sa pagbalik niya dito sa Pilipinas. Baka may alam yung pamilya dyan kung ano kaya yung plano or may petsa na ba sa pag-uwi? Sa pagkakaalam ng pamilya Ruth, wala pa ring eksaktong petsa kung kailan makakauwi itong si Mary Jane Veloso. Although nakaredy sila talagang bumiyahe rin sa Indonesia sa darating na Disyembre. Nung wala pang idea na makakabalik nga at makakauwi na si itong Pinay, itong OFW rather, sa Pilipinas. Ganun man, nakahanda na yung bahay at mismong kwarto pa nga natitira ni Mary Jane dito sa Nueva Ecija. At kahit kapos sa budget, maghahanda raw sila ng adobong baboy at inihaw na isda na madalas sinihiling ni Mary Jane sa kanila oras na makabalik siya sa Pilipinas. Ruth? Mon, pero linawin lang natin, di ba, decision pa rin naman ng gobyerno kung bibigyan talaga ng pardon or clemency itong si Mary Jane, ano? Ng gobyerno ng Pilipinas. Ang initial na info talaga, makakauwi siya sa Pilipinas pero ikukulong pa rin, no? And it's a matter of kung bibigyan siya ng clemency ng pamahalaan para makauwi at makasama na nga ng pamilya niya sa Nueva Ecija kung sakasakali. Okay, maraming salamat, Mon Gualvez. Sa ibang balita, no-show na naman si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng Kamara tungkol sa umano'y maanumalyang paggasta ng kanyang opisina sa budget nito. Sa ipinadalang sulat ng Vice Presidente, giniit niyang hindi naman siya tinanong nung huli siyang dumalo sa pagdinig noong Setyembre, kaya minabuti na raw niya na wag na lang dumalo. Sa kabila nito, nagpakita naman sa hearing ang Chief of Staff niyang si Zuleika Lopez. Matatandaang bumiyahe pa Amerika si Lopez para raw sa operasyon ng kanyang tiyahin. Sa pagdinig, kinwestiyon naman ng Kamara ang mga resibong ipinasa ng OVP at DepEd sa Commission on Audit kung saan pareho ang pangalan pero magkaiba ang pirma. Kabilang dyan ang pagkakakilanlan ng isang Mary Grace Piatos na sa tingin ng mga kongresista ay hindi totoong tao. It opens up so many floodgates of questions, which I believe yun yung pinaka-importante po na masagot. Dahil these are public funds, it's very obvious, Mr. Chair, na hindi lang po si Mary Grace Piatos ang nakita po nating questionable. Dahil pa rin sa mga pagbaha at pagkasira ng mga bahay at infrastruktura dulot ng magkakasunod na bagyo, halos 300,000 katao ang nananatili pa rin sa mga evacuation center. Base po yan sa pinakahuling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Sa kabuuan naman, umakyat na sa higit 3 milyong individual ang apektado ng mga nagdaang bagyo. 9 na ang napaulat na patay matapos ang pananalasa ng bagyong Nika, Ophel at Pepito. 16 naman ang napaulat na sugatan habang 4 ang nawawala. Pumalo na rin sa higit 1.5 billion pesos ang iniwang pinsala ng 3 bagyo sa infrastruktura habang higit 8.6 billion pesos naman sa agrikultura.
Lubog pa rin sa bahang malaking bahagi ng Tuguegarao City sa Cagayan dahil sa pag-apaw ng Cagayan River, punsod ng bagyong Pepito. Para sa iba pang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Brian Basa. Brian, kamusta na ang panahon dyan at ano na ba ang sitwasyon? Ruth, maliwanag ng panahon pero lubog pa rin sa baha ang ilang lugar sa Tuguegarao City dahil sa pagtaas ng antas ng tubig sa Cagayan River bunsod ng bagyong Pepito. Hanggang bewang pa rin ang taas ng tubig sa Barangay Linaw East. Gumagamit na nga ng bangka ang ilang residente para tawirin ang baha. Pero ang ilan naman, piniling maglakad at suungin na lang ito. Kanina, nag-ikot ang Tuguegarao LGU para mamahagi ng bagong lutong ulam at iba pang relief goods sa mga apektadong residente roon. Sa bahagi naman ng Kapatan-Libag Road, humupa na ang baha kaya tulong-tulong na ang mga otoridad sa paglilinis sa mga putik at ibang kalat bago buksan sa mga motorista ang daan. Bagamat may pasok na sa mga tanggapan ng gobyerno, kanselado pa rin ang pasok ngayong araw sa mga pampublikong paaralan mula kinder hanggang grade 12. Ginagamit pa kasing evacuation center ang ilang mga paaralan. Balik sa iyo. Maraming salamat, Brian Basa, at ingat kayo dyan. Naputol at tinangay ng umapaw na ilog ang tulay na nagdurugtong sa dalawang bayan sa Cagayan. Sa video makikita ang bumagsak na bahagi ng tulay na unti-unting tinangay ng tubig. Hanggang sa tuluyan na itong maputol at ano rin kasama ng mga naanod na kahoy. Ang nasirang tulay ang pansamantalang daanan sana na papunta at pabalik sa mga bayan ng Apari at Camalaniugan dahil under construction pa ang bagong bridge. Sa kaunay na balita, kinwestiyon ng mga senador kung bakit nila hindi epektibo ang bilyon-bilyong pisong halaga ng flood control projects ng gobyerno kasabay ng pagdinig sa panukalang budget ng Department of Public Works and Highways. Nakukulangan daw mga senador sa pagpapatupad ng ahensya para sa pagkontrol ng baha sa bansa dahil sa kaliwat kanan pa rin na mga lugar na nalulubog sa baha. Paliwanag naman ng DPWH na delay ang ilang proyekto dahil sa issue sa permit at right-of-way. May ilan din daw problema sa mga contractor kaya ang mungkahi ni Senator Mig Zubiri, ipa-blacklist na ang mga contractor na palyado gumawa. Sa kabila nito, ipinasa pa rin sa plenaryo ang 900 billion pesos na pondo ng DPWH para sa susunod na taon. Susunod, residential area sa Pasig nasunog, 100 pamilya apektado. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Ulat panahon naman po tayo, opisyal na ngang nagsimula ang amihan season o yung malamig na panahong dulot ng northeast monsoon. Ayon sa pag-asa, sa extreme northern Luzon pa lang ito mararamdaman. Pero pagsapit daw ng Disyembre, mararamdaman na rin ito dito sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon. Yan po yung malamig na panahon. Asahan naman ang maaliwalas na panahon ngayong linggo dahil wala raw na monitor ang pag-asa na sama ng panahon sa paligid ng Philippine Area of Responsibility. Pero may isa o dalawang bagyo pa na posibleng pumasok sa PAR bago matapos ang taon. Sa ngayon, shearline, easterlies at localized thunderstorms ang umiiral sa ating weather system. Magdudulot po yan ng maulap na kalangitan na may tsansa ng mga panandaliang pag-ulan, lalo na sa hapon at gabi. Partikular sa Babuyan Islands, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Nawala ng tirahan ang nasa 100 pamilya sa sunog sa Pasig City. Nilamon ng naglalagablab na apoy ang bahaging yan ng Barangay Manggahan pasado alas 6 ng gabi. Ayon sa mga residente, nagsimula ang apoy matapos pumutok ang isang transformer. Mabilis na kumalat ang apoy at magkakatabing bahay. Tinatayang aabot sa 2 milyong piso ang halaga ng ari-ariang natupok. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Sa ibang balita, aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ang panukalang payagan ng mga senior citizen na makapagtrabaho muli. Sa ilalim niyan, inaatasan ng Department of Labor and Employment na manguna sa matching services at pagbibigay ng impormasyon kung saan maaaring makapasok ang mga senior citizen lalo na kung qualified naman sila at interesado na magtrabaho pa.
Ang iba pang ahensya ng gobyerno at mga pribadong kumpanya ay inatasan na magkaroon ng employment program para sa mga senior citizen. Mabibigyan ng dagdag na incentives ang mga ahensya at kumpanyang mag-hire ng seniors. Ilan sa trabahong pwedeng mapasukan ay clerical o secretarial works, consultancy, cleaning o janitorial services, event organizing, teaching, sales assistance at maging sa business process outsourcing o BPO gaya ng mga call center. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Pagnanakaw sa isang KTV bar, huli sa CCTV ang kawatan. Nagkalat daw muna ng dumi bago sumalisi. At kilalanin ang kauna-unahang trans woman na lalahok sa Miss Universe Philippines. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.